Good morning, good morning. Magandang umaga po, Pilipinas. Mga kaisyo, welcome po sa ating palatuntunang Isyu Balita. Ngayon po ay araw na naman ng Sabado. Ika-11 po tayo sa buwan ng Setyembre 2021. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaisyo. At siyempre, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Kasama po natin ang ating mga masisipag na mga Isyu Balita patrollers na patuloy pong kumakalap ng mga balita para maihatid sa atin, mga kaisyo. At siyempre, ingat-ingat lang po doon sa mga nagdadrive sa mga nagmamaneho. Ingat-ingat lang po kayo Madulas po ang daan. At doon po sa ating mga kababayan, paalala lang po kayo po ay kung lalabas ng inyong mga tahanan, ay dapat po magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan, Magdala po kayo ng mga payong, raincoat at iba pang mga bagay na pwede po ninyong magamit para sa inyong kaligtasan, lalong-lalo na po sa ating kalusugan. At siyempre, mga kaisyo, ingatan po natin, bawal po ang magkasakit ngayon. Napakadelikado po na tayo ay magkakasakit. Puno na po ang mga hospital. Huwag na po tayong madagdago. Kaya kinakailangan iba yung pag-iingat po. Kinakailangan po ay lagi po tayong nag-iingat, mga kaisyo. Okay, mga kaisyo, bisita po natin ngayong araw na ito. Walang iba kundi si PCMS Jerome Martin, At siyempre, siya po ay katulad po nito, siya po ay siya po ang First Sergeant ng 4th Maneuver Platoon sa ilalim po ng 1st Laguna Provincial Mobile Force Company. Okay, walang iba kundi si PCMS Jerome Martin Gumangan. Yan, good morning po. At good morning po sa mga taga 4th Maneuver Platoon na nakatutok po sa atin ngayon. Ingat-ingat po sa lahat ng pagkakataon, mga kaisyo. At syempre, ang tabayanan po natin ang mga pag-uulat ng ating mga Isyu Balita patrollers. Katulad po ng ating Isyu Balita Patrol number 3, sabi po niya, ang mga staff at mga ito pati ako, mga kaisyo, kasama rito. Doon po sa uminom ng ito po sagradong mantika o sagradong langis na kumukulo. Ito po ay alam nyo, lahat ng bagay nasa paniniwala, At ito po ay ayon po sa paniniwala ng mas nakakarami at paniniwala ng inyong lingkod. Ito po ay isang miracle, At ito po ay nakakagamot sa lahat ng mga karamdaman, Kaya tayo po ay kahapon pangalawang beses na po na tayo po ay uminom ng kumukulong mantika. At hindi lang yon, tayo po ay dumawdaw, at tayo po ay kumuha ng langis na kumukulo at ating pong inihilamos sa ating mukha. At siyempre, inipahid po natin, ipinahid po natin sa ating buong katawan. Ayan. Kaya malaking bagay po, malaking bagay po yan. Pero paalala lang po namin, wag po kayong gagawa niyan kung hindi po kayo professional, At kung hindi po kayo marunong at hindi po ninyo alam ang proseso, Okay. So, kaya binabati po natin ang mga nagsi-attend doon po sa nasabing pag-inom ng kumukulong mantika o langis.
Okay. So mga ka-isyo, ngayon po ay araw na naman ng Sabado. At narito po ang mga ulo ng ating mga napapanong isyo at mga maiinit na balita ngayong araw na ito. Ngayon po ay Sabado, ika-11 sa buwan ng Setyembre 2021. Walang putol kuryente sa mga naka-granular lockdown sa Metro Manila. So yan, magandang balita po yan doon sa mga kaya lang alam nyo, pagka nasa ilalim po ng granular lockdown, ay medyo talagang ito pong mga ito ay may pinagdadaanan, ano? Kasi isa pong mahigpit na batas, no? Pinatutupad para po sa ating mga health protocols, ano? At National Capital Region po, dalawa lamang daw ang pamimilian. Ito po yung Enhanced Community Quarantine at General Community Quarantine. Ayan. Dalawa lang po, ha? Samantala, sabay ang mall registration, isasagawa po ngayong araw. O, kaya yung pong mga hindi pa nagpaparehistro, nagnanais pong bumoto, ay pwede po kayong magparehistro. O, ngayong araw na ito po ay magkakaroon ng mga registration, ano? Sa mga piling malls. Ayan. Samantala, Roque, sumusobra na. Ayon po yan sa mga health worker groups. Ayan, kaya medyo nagagalit na po. Nagagalit na po ang ating mga health worker groups. At mamaya, aantabayanan po natin ang kumpletong detalye ng mga balitang yan. At siyempre, sa atin pong pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga ka-isyo, may problema ba ang clutch o preno ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Prince ng Big Bandy Clutch Relining yan. Matibay kaya tumatagal. Kaya kung preno o clutch ang tema ng inyong mga sasakyan, Prince Dan ang maaasahan. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Puypoy, Bay Laguna, katabi lamang ng Hardware at Breras Garden. At ang kanilang cellphone numbers ay 0919-605-0879, 0926-771-8940. Prince ng Brake Banding and Clutch Relining, kakampi ng inyong mga sasakyan. Mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang isyu balita. At siyempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At dito pa rin po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At ngayong mga kaisyo, narito na po ang kumpletong detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito. Hindi kasama sa puputulan ng kuryente ang lahat ng mga electric consumers na nasa ilalim po ng granular lockdown sa Metro Manila. Ayun. Sa Metro Manila lang po yan. Oras na magbalik ang disconnection activities ng Meralco sa mga consumers na may unpaid bills, ano? May mga hindi po nabayaran. Mga bills po ninyo na hindi nabayaran, no? At makaraan ang September 15. Sa September 15 po ay magtatapos ang implementasyon ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ at papalitan po
ng bagong quarantine protocol sa Metro Manila para po matulungan ang mga negosyo na makakabangon o makabangon po sa epekto ng pinahigpit na protocols. Ora mismo na sa oras po na sa ilalim ang Metro Manila sa General Community Quarantine ay balik na sa pamumutol ng kuryente sa mga consumers na may unpaid bills. Pero exempted po dito mga ka-isyo ang mga nakatira sa mga lugar na nasa ilalim po ng granular lockdown sa Metro Manila. Una rito, inanunsyo po ng Metro Manila o ng Meralco na may dagdag singil sila ngayong September bill ng mga consumers. At may 0.105 kilowatts per hour mga kaisyo ang taas singil sa kuryente o may 21 hanggang 53 ang taas po ng singil sa mga average household. Niliwanag po ni Meralco spokesperson Jo Sara Deliriaga sa mga power rate hike ay dulot po ng pagtaas ng halaga ng generation charge ng mga planta na nakakontrata sa Meralco. O kaya yan po yung ating yun po yung ating mga magandang balita kung tutuusin doon sa mga nasa ilalim po ng granular protocols, no? Pero doon po sa mga kaya naman nagkaganito, siyempre mahihirapan talaga makabayad ang ating mga kababayan kapagkat mas pinahigpit po ang mga iiral na batas. Doon po sa mga kababayan natin na nasa ilalim po ng mga lockdowns sa Metro Manila na ito po ay yung kung tawagin ay granular. Okay? Samantala mga kaisyo, ECQ at GCQ lang po ang pwedeng pamilian. Dalawa lang ang pwedeng pamiliang quarantine disqualification sa National Capital Region. Ito po ay ang Enhanced Community Quarantine o ECQ at General Community Quarantine na ito po ay kung tawagin ay GCQ. Ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inaprubahan ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang guidelines para po sa susubukang bagong alert levels system sa NCR na posibleng simulang ipatupad mula po sa Setyembre malapit na Setyembre 16 hanggang 30 po yan, hanggang katapusan ng buwan. Sabi po ni Roque, parang malinaw po sa itong alert level system na ating pong pinag-uusapan. Ito po ay pilot sa Metro Manila. Pilot lamang. Sa ngayon po ay no. At kung ito naman po ay mapapatunayan epektibo at saka po natin ipatutupad sa iba't ibang lugar. Sa ngayon po, yung mga iba't ibang klasifikasyon outside of Metro Manila, epektibo pa po sila. Ayun po yan kay Roque. Dagdag pa po ni Roque, ang mga lugar na na ilalagay po sa ilalim ng GCQ na may alert level, mga alert levels, ay dapat pong sumunod sa mga protocols na naaayon sa kanilang kategorya.
Layunin po anya ng bagong pulisiya na mapanatiling bukas ang mga industriya sa kabila po ng pagpapatupad ng mga granular lockdowns. Maliban po sa mga lugar na ilalagay sa ilalim po ng Level 4. Sa bagong polisiya po mga kaisyo, ay tanging ang mga health at allied health professionals na lamang ang ikukonsiderang mga authorized person outside of residence. Ito po yung APORS. Sa mga lugar na may case cluster, striktong ipatutupad ang mga pagbabawal sa paglabas ng mga tao maliban po lamang sa mga healthcare workers at non-health personnel katulad po ng mga nagtatrabaho sa mga ospital, laboratories, dialysis facilities, overseas Filipino workers o OFWs na may international travel at mga pabalik ng bansa at nakumpleto na ang facility-based quarantine. Kabilang po sa exceptional circumstances, ang mga nangangailangan ng medical attention, ang bagong sistema ay may 4 na alert levels mula po sa level 1 hanggang level 4. Magkakaroon po ng klasifikasyon ang mga industriya na tatawaging 3Cs para po sa close, crowded at close contact industries. Mas marami pa pong mga impormasyon at mga balita sa aming pagbabalik. Kaya dyan lang po kayo, huwag po kayong alis. Kami po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilan pang paalala. Abreras Chibugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam. Affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng putahe at dessert. Magandang serbisyo. Pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, dibo, birthdays, at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Los Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abreras Chibugan Catering Services niya. Abreras Chibugan Catering Services. Abreras Chibugan Catering. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang isyu balita. At syempre ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Kasama pa rin po natin ang ating mga isyu balita patrollers. Samantala mga kaisyo, narito pa po ang ilang pang mga maiinit na balita at syempre mga isyong napapanahon. Sabay ang mall registration. Lalarga po ngayong araw, araw ng Sabado. Hinikayat po ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko na hindi pa rehistrado na samantalahin po ngayong Sabado ang synchronized voter registration sa mga piling malls sa bansa. Nagdesisyon po ang COMELEC na magsagawa nito upang mapataas pa ang bilang ng mga nagpaparehistro para po sa darating na national at local election sa darating na Mayo 2022 mga kaisyo. Sa
Sa NCR kung saan po ay inaasahan na nasa ilalim pa rin ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa nasabing pitsa, maaaring tumanggap ang election officer ng aplikante sa piling malls ng Robinsons Mall, Ayala Mall, SM Super Malls hanggang sa alas 5 ng hapon. Ayun po hanggang alas 5 ng hapon pwede pa po kayong matanggap. At mahalaga rin po sa amin, sabi po ng mga taga-Comelec, na hindi lamang ang comfort at convenience ng publiko, kundi na rin mga kaisyo sa kaligtasan at seguridad ng lahat. Lalo na po sa mga huling araw ng pagpaparehistro. Kaya naman, lubos na nagpapasalamat ang Comelec na kaagapay namin ang pribadong sektor at iba pang ahensya ng gobyerno sa matagumpay na paggamit sa layuning ito. Ayon po kay Comelec Commissioner Amy Perolino. Tiniyak din po ng Comelec ang kaayusan ng pila ng mga magpaparehistro sa tulong po ng mga mall security at mga tauhan ng Philippine National Police PNP na magbabantay. Upang malaman kung ano po ang mga malls ang magpapatupad ng pagpaparehistro, inabisuhan po nila ang publiko na magtungo sa kanilang opisyal o mga official na website, social media site, at hanapin lamang po ang nakatalang listahan ng mga malls na pwede po ninyong puntahan ngayong araw ng Sabado. Samantala, inakusahan po ng leader ng isang health care workers si Presidential Spokesperson Harry Roque na sumusobra na. Makaraan ang pagkastigo niya sa mga doktor na nagbabala na tataas lalo ang mga kaso ng COVID-19 kapag nag-relax sa restriction. Sa isang pagpupulong kamakailan, at ayon po kaya Doktora Leni Hara, mga kaisyo, pwede ba tumigil ka? Sumusobra ka na. Binabastos mo ang mga nagtatrabaho at mga nagliligtas ng pasyente. Binastos mo. You should apologize to them. Ayon po yan kay Dr. Leni Hara ng Shape Up to Defeat COVID-19 Group, mga kaisyo. Kasunod po ng panawagan nila na humingi ng paumanhin si Roque. Naglabas ng yung pong kalihim naglabas ng pahayag at paghingi ng dispensa, ngunit iginiit na ito lamang umano ang ito lamang siya, sabi na. Tama sa kabila nito, mga kaisyo, idiniin po ni Hara na hindi maaaring palusutin ang ginagawa ni Roque kahit na nakakaramdam siya ng sobrang stress. Sinabi niya na mas malaking panganib ang kinakaharap ng mga health workers sa bansa. At patuloy ang 17,365 sa hanay po nila na dinapuan ng COVID-19. At 88 po ang nasawi dahil sa paglaban ng harapan po sa virus at pagsisikap na iligtas ang mga pasyente.
Giniit naman po ni Alliance of Health Workers President Robert Mendoza na magbitiw na si Roque dahil sa pag-insult sa mga medical professionals kasama ang iba pang miyembro ng gabinete. Siguro panahon na magsabay-sabay na pong mag-resign yung mga cabinet members na hindi o talagang kaaya-aya sa mga mamamayang Pilipino. Ayon po yan kay Mendoza. Sinabi po naman ni Filipino Nurses United President Mastila Abinuhar na hindi po umano nararapat si Roque sa buto ng taong bayan kung tatakbo siya sa Senado sa darating na halalan sa 2022. Hindi man maganda sa isang politiko ang may naturang ugali, lalo na kapag nakaupo sa posisyon. Okay mga kaisyo, yan po ang ating mga balita ngayong araw na ito. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-11 sa buwan ng Setyembre 2022. Mamaya ng konti mga kaisyo, ang tabayanan po natin ang pag-uulat ng ating issue balita patrol number 8. Mga leader na po ng PGBI sa ilang probinsya ng Region 4A at Region 4-3 magsasama-sama para po magbuo ng programa. Ayan. Magandang programa po ang bubuuhin nila. Ang detalye ng balitang yan mga kaisyo, antabayanan po natin. Antabayanan po natin sa pag-uulat ng ating issue balita patrol number 8. No? At okay, antabayanan na po natin ang mga pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers. At syempre, kakapanayan po natin ang ating syempre ang first sergeant po ng 3rd Maneuver Platoon. Walang iba kundi si PCMS Jerome Martin Bumangan. Siya po yung first sergeant ng 4th Maneuver Platoon sa ilalim po ng 1st Laguna Provincial Mobile Force Company mga kaisyo. Siyempre alamin natin kung ano po ang kalagayan ngayon ng kung ano po yung kalagayan ngayon ng 4th Maneuver Platoon at kung ano po yung kanilang mga ginagawa para sa ating mga kababayan. At siyempre kung ano po yung mga epektibong pamamaraan para po matulungan ang ating mga kababayan doon po sa kanilang mga nasasakupan mga kaisyo. Okay, mas marami pa pong mga balita at mga impormasyon sa amin pong pagbabalik. Dito lamang po sa ating palatuntunang issue balita, Saturday edition. Huwag po kayong alis, kami po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng fragrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0600
Abreras Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At nasa linya na po ng ating komunikasyon na walang iba kundi si PCMS Jerome Martin Gumangan ng Port Maneuver Platon. Okay, kausapin po natin siya para po malaman natin kung kumusta na po sila doon. Ano? Okay, sir, good morning po. Magandang umaga ho. Good morning po, sir. Ito po si PCMS Jerome Gumangan po ng Port Maneuver Platon, First LPFMC po ng Barangay Dayap, Calauan, Laguna po. Ayun, sir. Magandang umaga po sa inyo at welcome po sa ating palatuntunang issue balita, sir. Yes, sir. Good morning po, sir. Magandang umaga rin po sa lahat po ng masugid na taga-subaybay at tagapakinig po ng J101.5 FM Big Radio po. Ayun. Sir, kumusta na po ang ating Port Maneuver Platon at kumusta na po ang ating mga kababayan dyan? Sir, so far naman okay naman po ang Port MP. Okay naman po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating ng ating mga programa na dapat po nating gampanan po sa ating mga mamamayan po. Okay. Sir, ano po yung mga activities at ano po yung mga tinututukan ngayon ng ating mga kapulisan at mga miyembro ng Port Maneuver Platon, sir? Yes, sir. Patuloy po tayo na nagsasagawa po ng barangay visitation sa lahat po ng barangay na nasasakupan po natin. Pagkalap po ng mga intel gathering ng kung ano po ang mga kaganapan sa ating mga nasasakupan. At nagsasagawa din po tayo ng best practices natin tulad po ng libreng gupit, libreng sakay, barangay anihan at saka nagpapatupad po tayo ng mga minimum health protocols po natin na dapat nating ipatupad po sa ating mga mamamayan at mga nasasakupang lugar. Patuloy pa rin po ang ating interoperability sa mga barangay officials natin, NGOs na tumutulong sa ating gobyerno tulad ng pagsasagawa ng clean and green program, tree planting, drainage cleaning, and other activities na nakakatulong sa ating komunidad po. Regular din po tayong nagsasagawa ng pulong-pulong, dialogue, at cascade ng ating EU70, yung LCAC, NTF LCAC po natin. Okay. Board programs of our government, at saka paghikayat po ng ating mga sympathizer na magbalik loob po sa ating pamahalaan po. Ayun. Okay. Malaking bagay po yan, sir. At kami po ay sumasaludo sa patuloy niyong pagpapatupad at talagang pagbibigay ng mga kaayusan. Kumusta po ang peace and order diyan sa inyo pong nasasakupan, sir? So far naman po ang aming area of responsibility ay okay naman po ang peace and order, tahimik naman po at maayos ang ating kapaligiran po. Ayun. Sa ngayon po ang kinakaharap natin na mga problema katulad po nitong ating ating kalabang mga COVID, yung mga bagong mga variant po natin ngayon. Paano po ninyo ipinatutupad at paano po ninyo pinaiiral ito pong ating minimum public health standard dito po sa inyong nasasakupan? Yun po, patuloy pa rin sa papatupad po ng minimum public health protocols po natin. Patuloy na palaging pinaalahanan po ang ating mga mamamayan na lagi magsuot po ng face mask at saka face shield. I-observe po lagi ang physical distancing
At saka lagi po tayong nag yung personal presence po sa ating mga public places, Mhm. sa mga markets po, para po paalalahanan ng ating mga mamamayan na lagi pong i-observe po yung ating minimum health protocols po natin. Ayun, malaking bagay po yan, sir. At kahit papano, kapag yan po ay ating naisasagawa, ay malaking bagay po yan dahil kahit papano, natutulungan po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa remote area. Sir, kung sakali ba, dito po sa mga ating pong mga kalamidad, tayo po ba may mga tao rin para doon sa mga pag-rescue ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ngayon po ay panahon ng mga bagyuhan, ano? Ano po ang inyong preparasyon para po dito sa mga ganitong kalamidad? Meron po tayong mga personnel na nakantabay po na pwede pong mai-deploy pa sa mga kung sakali mang katulad nitong may parating na bagyo, Mhm. pwede pong tumulong sa ating mga mamamayan na maaring makuha itong sakunang ito kung sakali mga ngailan po sila ng tulong ng ating kapulisan po. Lagi pong nakahanda pong ating platoon na yun po, on demand na alinmang pwedeng maitulong po natin. Ayun. Kung sakali, mayroon po ba kayong hotlines para kahit papano kung halimbawa man at hindi na po makakapunta sa inyo ay sa pamamagitan lamang po ng tawag, meron po ba tayong pwedeng matawagan? Meron naman po tayong hotline dito sa ating platoon Mhm. na binibigay din po natin sa ating mga barangay officials at saka sa ating mga counterpart sa ating nasasakupan na pwede po nilang tawagan kaagad kung sakali man pong kailangan pong ating mga tulong po. Ayun. Mga ano-ano po bang lugar at ano po yung mga bayan na inyo pong nasasakupan, sir? Bali, ang Fort Maneuver Platoon po ay nasasakupan ng 4 na bayan ng ating probinsya, katulad po sir ng bayan ng Kalawan, Mhm. Pila, Victoria at saka Bae. Mhm. At sinasama na rin po ang kalahating parte ng bayan po ng Nagkarlan Mhm. sapagkat kami po ang mas malapit na nakakasakop po sa kanila, kaya isinasama na rin pong iniikutan po ang lalo po dito sa may laylayan po ng Nagkarlan po. Ibig sabihin, sir, may mga barangay kayo na iniikutan din dyan kahit sa Nagkarlan, sa bayan ng Nagkarlan. Ano, sir? Ilang barangay po yun, sir? Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay barangay Wakat, Mhm. Manaol, barangay Sibulan, Bangka-Bangka at saka Marabilla po. 5 po 5 sir ang barangay. aming bali Okay. 5 po yun. Ayun. Sir, nasa inyo po ang pagkakataon para po sa mensahe at panawagan sa ating mga kababayan dyan. No? Kung ano po yung mga gusto nyong iparating sa kanila at nais nyo pong ibigay na mensahe para sa kanila, sir. Para po sa ating mamamayan, lagi po nating i-observe ang minimum public health protocols po natin. Laging pagsusuot po ng face mask, face shield, at saka iwasan po nating magkumpol-kumpol para po hindi lalong lumaganap po ang ating itong nararanasan pong pandemya po, para at least bumalik na po tayo sa normal, sundin na lang po natin ang ating minimum public health protocols po. Ayun, okay. Malaking bagay po ang inyong mga binigay na mensahe sa ating mga kababayan. Sir, baka may mga babatiin po muna kayo bago po tayo maghiwalay, sir. Sige, bago po ang nais ko po munang batiin ng ating Pangulo ng ating Pilipinas, President Rodrigo Roa Duterte, yung ating pong DILG Secretary Eduardo Anyo, yung ating Chief PNP po, si Police General Guillermo Ilyasar, yung ating Regional Director po, Police Brigadier General Felipe Rivera Natividad, yung ating pong
Provincial Director, Police Colonel Serafin Fortuno Pitalio II, yung aming pong masipag at mabait na Force Company, Police Lieutenant Colonel Gilmore Watin po, sa lahat po ng staff po sir ng 4th MP po. Good morning po sa ating lahat po. Ayun. Sir, maraming salamat ho, at kahit papano ay nakapiling namin kayo sa loob ng ilang minuto natin pag-uusap. Malaking bagay po ang ating napag-usapan. Okay. Yes, sir, salamat din po at malaking oportunidad po ito sa amin para po masabi po namin yung mga programa po ng ating kapulisan po. Ayun. Sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo at lagi po kayong mag-iingat dyan, sir. Salamat po at mabuhay pa tayong lahat. Okay. So mga kaisyo, narinig po natin ang tinig ni PMC, ito po, si PCMS Jerome Martin Gumangan, no? Na siya pong First Sergeant ng 4th Maneuver Platoon. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay. So, binabati po natin ang isang magandang umaga ang ating mga kaibigan, ang ating pong mga suking tagapakinig, tagapanood ito sa ating palatuntunang issue balita. Good morning po kay Mr. Joel Nuevo ng Caloocan City at sa kanyang may bahay, kay Miss Annabel Balasbas. Sila po yung may-ari ng Danjos Bakery. Masarap po ang tinapay dyan, ha. Good morning sa inyo dyan, ha. At mula naman po kay Miss Yen Romero, sabi po niya, good morning sa Unabia family, Abrera family, Romero family, at sa Miranda family. Ayan. Good morning din sa inyo dyan, ha, mga taga-Impanta, mga taga-General Nakar, ha, at dyan sa Victoria, Laguna. Good morning po sa inyo dyan, ha. At siyempre, ingat-ingat lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nagmamaniho, ha. Ingat lang po kayo sapagkat madulas po ang daan, ha. Okay. So, antabayanan na po natin ang mga pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers na patuloy pong kumakalap ng mga balita para maihatid sa atin, no? Pero isisingit din po natin, no? Yung pong panawagan ng mga taga Bay Central Elementary School, diyan po sa Bay Laguna. Inaanyayahan po ang lahat na makilahok sa Brigada Eskwela ng Bay Central Elementary School. Barangay Dila po yan, no? Bay Laguna. Maaari po kayong tumulong sa pamamagitan ng donasyon tulad po ng mga kagamitan ng mga mag-aaral sa paglilinis ng paaralan. Mag-donate din po kayo ng punlang gulay, health kit para po sa mga bata at iba pa. Angat BCES. Tara na, brigada na. At siyempre binabati po natin ang pamunuan ng Bay Central Elementary School sa pamumuno po ng kanilang principal na si Ma'am Loredel Di Calao. At kay ang ang district supervisor ay si Mr. Alan
Hostelero. Ayan, Hostelero. Ayan. Good morning po sa inyo dyan. At syempre, kay Ma'am Cristina Longasa. Good morning po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Okay, mga kaisyo. Papasukin na po natin ang mga pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Mula po sa ating mga masisipag na mga issue balita patrollers. Yun, kaugnay po doon sa mga inom ng kumukulong mantika kahapon. Okay. So, ang detalye pakinggan po natin mula po sa ating pinakamagandang lalaki, sa lalawigan ng Bohol. Walang iba kundi ang ating issue balita patrol number 3, ang ating kasama na si paring Jess Onabia. Issue Balita Report! Okay, paring Jess, magandang umaga sa iyo. Go ahead. Paring Jess. Ang issue balita at ang ronda balita at ang mga patroller nagiinuman ng kumukulong langis Uy! sa barangay Nanhaya sa bayan ng Victoria, Laguna. Pangunguna ni Host Angkor Santi Abrera ng issue balita at Joel Tutoy Bata ng ronda balita at ang mga patroller ng issue balita na si Patrol number 9 Jack Hugas Ortiz, si Patrol 8 Jong Bartolome at ang pinakagwapong-gwapo sa probinsya ng Bohol, yung di pa upang tao, Patrol number 3 Sis Onabia. Paringdan, babatiin ko lang po Okay. ang lahat ng nakikisubaybay sa ating programa sa issue negosyo. Tayo ngayon, bigyan natin ng pansin at huwag natin kalimutan ang ating makapangyarihan na Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo. Yan lamang po ang aking mayon reto sa labas ng pila. Paring Jess. Ito ang inyong kaisyo. Gwapong-gwapo ko nung hindi pa usong tao sa probinsya ng Bohol. Patrol number 3, Jis Onabia, nag-uulat sa G101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 3. Ang pinakamagandang lalaki, sa balat ng Bohol. Jess Onabia. Okay. Mga kaisyo, antabayanan pa rin po natin ang iba pang mga pag-uulat mula pa rin po sa labas ng ating himpilan. Antabayanan pa rin po natin, yung po mga taga PGBI daw po ay magkakaroon ng isang malaking pagpupulong mula po sa Region 4A at mula po sa Region 3, para po makagawa ng isang malaking programa. Ayan. Okay, at malaking bagay po yan. Ang ulat na yan ay ibibigay po sa atin ng ating kasamang si paring Jong Bartolome, ang ating issue balita patrol number 8. Issue Balita Report! Okay, papasukin na po natin ang ating kasamang si paring Jong Bartolome. Paring Jong, good morning. Go ahead. Isang maulan, ngunit mapagpalang araw sa lahat ng ating taga-subaybay at tagapakinig ng ating programa dito sa Issue Balita. At ganun din sa'yo, paring Kaisyong Dante.
Likewise, At, pare. mukhang palakas na ulit ang bagyong Kiko. Kaya dapat ang lahat po ay mag-ingat. Lalong-lalo na po yun sa lugar na malapit sa bulubundukin at uso na naman po ang landslide. Anyway, gusto ko po munang bumati kay Siyong Dante, doon sa ating mga kaibigan dyan sa Blessed Marketing, si Sir Jerry Fabul and Sir Mark Herrera. Kasama po si Sir Marvin at Sir Mark Ryan Herrera at yung ating gwapong-gwapong si Sir Volter Papacuago Gonzales. At saka po yung ating kaibigan dyan sa Santo Tomas, Batangas, former Councilor Erwin Marcelino. Yan po yung pinakagwapo din dyan sa San Pedro, Santo Tomas. Ano po? At yun pong ating isa sa pinakamagiting na miyembro ng PGBI dyan sa Calapan, si Chairman RR. Yan po ang presidente ng City Executive Council ng Calapan, Mindoro Oriental. Napakagaling po ng tao na yan. Ano po? At isang pasasalamat din po dyan po kina Ma'am Joy Pagulayan at Ma'am Geraldine Valenzuela sa Barangay Tignoan, Real Quezon po. So yan po yung mga tao nagpatuloy po sa amin nung kami po ay pumunta dyan kasama si kapatid na Jojo para ganutin po yung isang kaibigan natin dyan sa Santa Maria, Laguna. Opo, at si Sis Nene Hontrial ng Real Quezon. Kamakailan ay nagsama-sama po ang mga leader ng Philippine Guardians Brotherhood Incorporated ng ilang probinsya sa Region 4A at Region 3. Kasama na rin ang ilang syudad sa Kamaynilaan. Ito ay sa pangunguna ni Assistant Secretary Ronda ng Hirona Tarlac na sa kasalukuyan ay siya rin po ang primera konsehal ng bayan sa Hirona Tarlac. At kasama din po natin siya sa media. Para tunayan, siya po ang National President ng Paper.Inc. at Tarlac Media Association. At ito pong ating kasama rin po dito, yung presidente ng Provincial Council po sa Bulacan. Yan po ay walang iba kundi si Chairman Biwing. Ang pagtutulong na ito ay ginanap po sa bayan ng Taytay, sa lalawigan ng Rizal, sa pamumuno ng presidente ng City Executive Council na si Chairman Caloy. Kasama po dyan sina Supremo Blueboy at RNG Jaro, si Sis Aida. At dumalo rin sa pagpupulong si Asik Buboy ng NCR, Pounderoli at RMG Chris, RMG Ariel ng Makati, Pounderam ng Marikina, yung pong presidente ng Provincial Council po ng lalawigan ng Cavite, si President Oyet. Kasama sina RMG Mayora, Founder Range, Founder Yod ng Dasmariñas, Cavite. Nadyan din ang presensya ni Founder Tribal, Founder SM at Founder JL ng Las Piñas. At ang inyo pong lingkod, kasama po si Founder Belabog, mula naman po sa lalawigan ng Laguna. At isang pasasalamat po ang nais nating ipaabot sa pamunuan ng Taytay sa mainit nilang pagtanggap. Gaya na lang po sa pamumuno ni Chairman Caloy. At alam niyo po, itong bayan ng Taytay, napaka ganda po ng mga programa dito at isa po yan sa mga tinitingnan natin. At nakakamangha po. At meron po silang mga mga auxiliary members na nasa linya po ng mga doktor at dentista. Yan po ay sa pangunguna po ni Sis Jonah, yun po yung chairman ng auxiliary chapter po dyan, ano? Kasama po yung si Doktora Cheryl Adja, isang optometrist. Si Doktora Earl Arguelles, dentista po. Doktora Eileen Tolentino, isa pong dentista. At Doc Jing Reyes, isa rin pong dentista. At nakakatawa at meron din sila diyang isang miyembro na abogado po sa katauhan po ni Attorney Cesar Cristobal. At yan po ay napakagagaling po. Sila po yung mga gumagawa ng mga programa dyan sa Taytay Rizal. At katunayan, napakarami po nilang mga programa dyan. Katulad na lamang po
nung may tinatawag po kasi sila diyang alliance. Ngayon, yung alliance pong yan ay pinamumulaan din po yan ni Chairman Caloy. Napakagaling po nitong si Chairman Caloy. At ilan po sa mga official niyan ay yung si Founder Agi, Founder Nold, si Founder June, Founder Falcon, at kasama rin po dyan si Attorney Cristobal po, si RMG Lo. At yan po yung mga nagtutulong-tulong para gumawa po ng programa. At kasama rin po dyan si GBF Ben and Danny Sampelo. At alam niyo po, yung mga programang ginagawa nila dyan ay may kinalaman po doon sa burial plan. Meron po silang blood bank. Actually, sa kasalukuyan po, sila po gumagawa ngayon ng feeding program. Meron din pong scholarship program sila at mga leadership seminar na napakaganda. At ito pong blood bank na to, nakakamangha po ito kasi ito po ay bihira sa ibang mga NGO. At sila po ay gumagawa ng bloodletting program, kasama po ang Margarita Hospital dyan po sa bayan ng Rizal or lalawigan ng Rizal. At ang labanan po nito ay 60-40. Ibig sabihin, pagka sila po ay naka-10 bag, 6 po dito yung sa ospital at ang 4 naman po dito ay sa grupo po o sa samahan ng PGBI. So just in case mangailangan po ang atin pong mga kapatid sa PGBI dyan sa Rizal, ay hindi na po sila problema. At isa po sa programa na nagustuhan natin dyan, ayun pong programa ng scholarship na pinangungunahan po ni Dean Pastor Joel Valles. Yan po yung isang auxiliary member po nila dyan na napakasipag po. At siya po yung isa sa mga talagang puspusan na talagang tumutulong po dyan sa feeding program. Kasama po si RNG Jar, si Sis Aida, na siya rin pong tumatayo na secretary ng alliance nila dyan. At yun pong kanilang scholarship program ay mula po sa Global Life University. Sa US po ito. Ito po ay isang online course na kung saan yung pong mga makukuhang scholar ay wala pong babayaran, wala po itong tuition fee. At ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng isang sekta ng religion dyan, ng isang universidad dyan, sa yun po tinatawag na Baptist Bible College Asia. Yun po, ito po ay sabi nila ay accredited na po ito ng CHED at ang mga makakagraduate po dito ay mayroon pong pagkakataon para makapunta sa USA. O, isang magandang programa po yan na atin pong tinitingnan na maaari pong mailapat sa atin pong mga kasama sa PGBI, hindi lamang po sa lalawigan ng Rizal, kundi ang tinitingnan po natin ay ilagay po siya o i-share po siya sa lahat ng mga PGBI sa buong Pilipinas. At pangalawa na po diyan ay yung pagdadala po o paggawa ni Founder Bulabog ng organiko o yung golden salted egg na ginawa po niya sa pamamagitan po ng organikong pamamaraan. Kasama na rin po dyan ang organikong pamamaraan ng pagtatanim ng halaman at paghahayupan. Yan po yung mga magagandang programa na pag-usapan po dyan sa pagpupulong na yan. At yan po ay palalakihin sa tulong po ng ating kapatid na si Asek Ronda, na siya po talagang totoong tumututok para tulungan po ang ating mga kapatid dyan sa PGBI. At ating din pong binabati ang ating National President sa PGBI. Yan po ay walang iba kundi si Grand Supremo Gregorio Gringo Nasan. At hanggang dyan na lamang po ang aking maiulat mula dito sa labas ng himpilan. Ito ang inyong ka-issue. Patrol number 8, Jong Bartolome, nag-uulat para J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan, mga ka-isyo. Maraming salamat, Isyo Balita, Patrol number 8, Jong Bartolome. Okay, batiin na po natin ang ating mga ka-isyo. At basahin na po natin ang mga mensahe ng ating mga tugid na taga-subaybay, Okay.
Ingat-ingat lang po ha. At syempre, lahat po ng dadaanan ng Bagyong Kiko ay dapat po ay lagi tayong mag-iingat. Oh. Okay, mula po kay Jeremy Jan Baldivino. Good morning po, Sir Dan. And watching po, Sir Idol from Ilocos Sur. Ayan, layo. Okay, good morning po sa mga taga Ilocos Sur, sa pangunguna po ng Baldovino family, kay Mr. Jeremy Baldovino. Okay, good morning po. Magandang umaga. Ingat po kayo dyan. At siyempre, doon po sa ating ayan, kay paring Jesus Onabia, magandang buhay sa mga kaisyo. Ayan, sabi po niya. Okay, mula naman po sa ating kaibigan, ang ating kumare, si Yan Romero, watching mga kaisyo. Good morning po sa lahat. Paring Dan, good morning. Yan. Okay, good morning din po sa inyo lahat mga kaisyo. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-ulat ngayon. Syempre, sa ating pong naging bisita, walang iba kundi si PCMS Jerome Martin Gumangan ng Port Maneuver Platon. Sa ilalim po ng First Laguna Mobile Force Company. At syempre, sa ating pong mga ka-issue, ingat-ingat lang po kayo ha. Wala na po tayong oras. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam na naman. At kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ganitong himpilan. At syempre, dito lamang po yan sa J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Siyempre, kasama rin po natin ang ating mga issue balita patroller sa pansamantalang pagpapaalam. Kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado, ha? At maraming salamat po. Mabuhay po kayo at pagpalain ng Diyos. Babo!